Duterte panagutin! Duterte panagutin! Nagingay sa labas ng ICC main building ang mga pro at anti-Duterte groups kasabay ng pagsasagawa sa pagdinig. Dala ang kani-kanilang mga placard. Panawagan ng mga kritiko ng dating Pangulo, hindi dapat bigyan ng pansamantalang kalayaan si Duterte. So yun mga pre, yung mga Pilipino po, may mga Pilipino po sa labas po ng ICC building na galit dito kay Digong na dapat nga daw hindi daw ito bigyan ng pansamantalang kalayaan. At nararapat lang naman talaga, Nararapat lang po na hindi ito palayain o bigyan ng pansamantalang kalayaan kasi dapat ngayon pa lang simulan na niya yung mag-practice na siya sa kulungan. Kasi matindi yung ginawa niya Hindi basta-basta no? May katarantaduhan talaga. 'Di ba? May pambababoy. Sa sa ating bansa, sa patayan, sa mga Pilipino, yung kayabangan, 'di ba? Dapat lang dito kay Digong. Naku. Makulong ng ilang taon ba dapat? Kung halimbawa lang makulong si Digong ng 40 years? Ilang taon na ba si Digong? 79. Ang alam ko na pinakamalaking edad o pinakamataas na edad na nabubuhay dito sa Pilipinas ngayon si Enrile. 100 years na yata. Tama? Si Digong, kaya niya kaya yun? Kung 40 years siyang makukulong, halimbawa lang, hindi naman to confirm, hindi niya na matatapos yun. Diba? K.O. Digong. At eto pa, masingit ko lang. Ito si Albayalde mga pre. Pakita ko lang yung video ni Albayalde, yung komento niya dito kay Nicolas Torre. Pakita ko lang po. Aminado naman si Albayalde na dahil sa issue, apektado na rin ang kanyang pamilya. May mensahe naman siya sa inista ng kabarong si CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre nang arestuhin si Duterte. Bastos. Bastos in a way na hindi siya na-accord ng due process din. Puwersahan, nandun. So, nandun yung nakita naman po natin, di ba? Na kung paano siya natrato. Halos sabihin niya na kung hindi ka tatayo dyan, kakalad ka rin kita, iakyat kita doon. How? Siyempre, ang tagal na pong pinagbigyan ni Digong. Ang tagal na pong pinagbigyan ni Digong na si Digong na, tara na, sakay ka na. Kasi may warrant kami. Hindi naman po nakikinig si Digong. Nakikipag-debate pa nga, nakikipagtalo pa nga Yung mga abogado, lawyer ni Digong Di ba? Nakikipagtalo pa. Siyempre, ikaw bilang isang binigyan mo ng pasensya pinagpasensyahan mo Diba? Pero hindi nakikinig. Tao lang si General Torre. Tao lang yan. Tandaan nyo. Napupuno din. Punong-puno na yung tao. Kakalad ka rin ka talaga. Kaya eto si General Torre po, pantay lang yung pagtrato niya sa mga may hirap at may kapangyarihan. Lalo na pag former president ka, pantay lang po yung trato niya sa former president at sa mga normal na Pilipino na hinuhuli nila. Diba? Pantay lang ang pagtrato. Eto pa. Ang sabi po ni Albayalde, pag siya daw po ang nanalo, itutuloy niya daw po yung tukhang. Eto, pakinggan nyo. Handa raw harapin ni dating PNP Chief Oscar Albayalde kung ipaaaresto siya ng ICC. Tumatakbong mayor sa Pampanga ang general na kung pala rin daw manalo, plano niyang ipagpatuloy ang Oplan Tukhang. Tukhang. Itutuloy. Ano yung ibig sabihin ng tukhang? Ang nasa isipan ng mga Pilipino yung patayan. Diba? Yun Yung tukhang nung panahon ni Digong, okay pa. Pero habang tumatagal, pumapangit kasi nagkakaroon ng patayan. Kasi pinapalabas ng mga kasamahan ni Albayalde na nanlaban ko,
Nanlaban ko, no? Maniniwala ba kayo doon? Pag upo ni Digong, marami na nanlaban. Sa panahon ni Pinoy, wala namang nanlaban, ah. Kung meron man, iilan lang. Diba? Isa po itong, dapat kunin na rin to ng ICC. Mayabang din to si Albayalde. Diba? May kayabangan din po. Dapat to, kunin na rin eh. Diba? Kasi nag-participate po ito sa patayan noon eh. May partisipasyon to. Diba? Oh. Anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, meron po tayong Facebook page po dito, Ballpoint Man 2.0, at syempre mga pre, meron po din po tayong Timberador, meron din po tayong TikTok, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. Okay? Ayan na. Hindi pa kayo nakasubscribe, libre pong mag-subscribe. Share this video at mag-like kayo. Okay? Eto na mga pre, bigyan po natin ito ng reaction. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos kunin sa Pilipinas at dalhin sa The Hague, nagkita at nagkausap na rin ang mag-ama na sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Matapos ang pagharap ng dating Pangulo sa pre-trial chamber, pinayagan na ring makabisita ang pangalawang Pangulo. He is in the hospital wing of the detention center, and he is in good spirits. He is well taken care of. Nag-comment lang siya na he really misses Filipino food. Sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ng lahat. There will be a day of reckoning for all. May hangganan daw yung lahat. Totoo naman yan, Sara Duterte. May hangganan yung lahat. Kaya nga eto na eh. Eto na yung hangganan ng pamilyang Duterte. Eto na yun. Diba? Sinisingil na kayo sa inyong mga kasalanang ginawa sa mga Pilipino. Sinisingil na kayo. Diba? Binibisita na kayo ng karma. May kayabangan pa. May hangganan daw yung lahat. Yung nagsabing may hangganan yung lahat, yun yung nakarating na sa hangganan. Diba? Galing! Ibig sabihin, kung iintindihin mo po yung mga sinabi ni Digong na sinabi kay Sara Duterte, may balak gumanti pag sila yung nakabalik sa kapangyarihan. Ganun po yun. Naku po. Ang tanong, makakabalik pa ba? Tanong nyo na lang kay Batman. Tingnan mo, ilang piraso lang sila yung nagsisigaw-sigaw doon na Duterte. Diba sa Facebook may mga lumalabas doon na maraming flag na sumisigaw-sigaw ng Duterte. Fake news po yun. Kasi ang mga sumisigaw doon, boses ng mga Pilipino. Pero yung nandun, mga Amerikano, iba't ibang lahi. Hindi naman marunong yun mag-Duterte eh. Duterte nga yung tawag dyan eh. Hindi ma-mention yung, hindi nila mabigkas yung pangalan ni Digong, di ba? Na Duterte. Madali lang kasi mag-edit niyan. Kuha ka ng dikit-dikit na tao dyan. Lagyan mo ng audio na may sumisigaw na Duterte. Basic lang. Fake news po yan. Pero kung titingnan nyo po dito yung nagsisigaw-sigaw na Duterte, ilang piraso lang po sila, Tagmasdan nyo. Send him home! Send him home! Send him home! Sa kabila po niyan, meron ding anti-Duterte doon sa labas ng ICC. ICC building. Duterte panagutin! Nagingay sa labas ng ICC main building ang mga pro at anti-Duterte groups kasabay ng pagsasagawa sa pagdinig. Dala ang kani-kanilang mga placard. Panawagan ng mga kritiko ng dating Pangulo, hindi dapat bigyan ng pansamantalang kalayaan si Duterte. Tama. Hindi talaga pwedeng bigyan ng pansamantalang kalayaan. Grabe yung ginawa niya sa bansa natin. Okay lang sana kung simple-simple lang eh. Hindi po simple yung ginawa ni Digong.
administrasyon ni Digong, hindi po simple. So dapat po walang pansamantalang kalayaan pag mga ganong klase ng mga tao. Diba? Para po sa amin, si Pangulong Duterte ay matagal nang nagkaroon ng verdict na siya ay guilty sa lahat ng mga naganap sa Pilipinas. Taliwas naman ito sa paninindigan ng mga taga-suporta ni Duterte. Ito naman mga boboy ito. Ang kaya lang nilang isigaw, Duterte, Duterte, Duterte. Hindi nga marunong mag-explain yung mga yan eh. Dahil mga bobo yan. Anila, nakabuti pa ang war on drugs nito kahit noong mayor pa siya ng Davao. Nakabuti daw po ang war on drugs. Kaya pala maraming namatay ng mga kabataan. So nakabuti pala yun. Ay, bobo kang matanda ka. Kaninong nanay ito? Bugok to eh. Ito. Magsasalita, pakinggan nyo. Isasilusan ng ibang bansa pa para lang makapagpakita ng suporta. So hindi kami taga Netherlands pero pumunta kami para magsuporta. Dahil ang kanyang programa sa Pilipinas na war on drugs ay naghahabol sa mga criminals. Kriminal. Yun naman palagi yung depensa ng mga yan eh. Kriminal yung kanilang hinahabol. Pero hindi po totoo yan. Diba? Kahit nga yung mga inosente, namamatay, pinapatay. Diba? K.O. Syempre, si Digong, hindi naman magsasabi ng, may magnanakaw ba, may sinungaling bang umaamin sa krimen na ginawa niya? Diba? Wala. Bubulahin lang kayo. Uutuin kayo. Kasi expert na po yung mga Duterte sa mga ganyan. Expert na. Ilang years sila naging mayor dyan sa Davao. Sa Bisaya pa, hustler na kayo. Kung saan mo kung anong gagawin sa pambubola sa inyo. Diba? Offender, not an innocent civilians. So ito po yung masakit sa amin. Inaasahang magsasagawa pa ng mga susunod na pagtitipon ang mga ito hanggat hindi pa natatapos ang paglilitis. Cynthia Teruel, UNTV News and Rescue, Den Haag, the Netherlands. Yan. Alam nyo na mga pre si Albayalde, wag niyong ibubuto yan. Ibabalik daw yung uplantukhang. Ang kapal na mukha talaga. Diba? Sana labasan din po ito ng warrant itong si Albayalde. At sana trabahuin din po, no? Alam ko si Trillanes po, Mayor Trillanes, diba? Alam ko si Mayor Trillanes, sana, no? Trabahuin niya itong si Albayalde. Paano pong trabaho? Sampahan ng kaso sa ICC. Okay? Hindi ko alam kung kasama ba to si Albayalde na sinampahan noon. Sinampahan nila ng kaso sa ICC. Hindi ko po alam. Pero sana po, no? 'Di ba? Labasan po ng warrant itong si Albayalde. Ang yabang eh. Magparinig pa. So, yun lang po yung ating video ngayon mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. And syempre, meron din po tayong Timberador. Ayan huwag niyo po kalimutan yung ating mga social media accounts. At syempre, may TikTok po tayo, Ballpoint Man 2.0. And syempre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag pong kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. So, ayan lang muna. Kita-kits po tayo sa susunod na video.